Nagkasa ng mga protesta ang ilang grupo sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power kahapon. Dumalo naman po sa pagdiriwang si dating Pangulong Noynoy Aquino na may pasaring sa mga patayang nagaganap sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano. Sa People Power Monument sa Quezon City, nagtipo ng iba't ibang sektor para sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power. Kung ang tema ng okasyon noong mga nakaraang taon ay pagdiriwang ng kalayaan, ngayong taon nangibabaw mga protesta. Iba't ibang sektor, iba-iba ang panawagan. Nariyan ang mga tutol pa rin sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May mga nagprotesta laban sa extrajudicial killings. At meron namang sumusuporta sa nakakulong na si Senadora Laila de Lima. That's wonderful. That's how it should be. Because EDSA is like an inspiration, no, for many issues. Basta lahat ng pinaglalaban natin, kung gusto natin matuwid ang ating lipunan, bumalik tayo sa EDSA. Just like we go back to Rizal, di ba? Just like we go back to Bonifacio. Ganun yun. That's what EDSA means. It's not something where you move on from, no? Bukod sa iba't ibang grupo, dumalo rin sa pagtitipo ng ilang personalidad. Gaya ni na Senador Kiko Pangilinan, Senador Frank Drilon, Senadora Risa Ontiveros at mga dating miyembro ng mga gabinete ng nakaraang administrasyon. Pasado alas 4 ng hapon na dumating si dating Pangulong Noynoy Aquino. Hindi siya nagtalumpati pero nagpaunlak siya ng panayam sa media. May mga namatay. Wala tayong death penalty. Walang proseso na magbibigay pahintulot sa pagpapatay. Yeah? So, hindi ba obligasyon ng gobyerno malaman lahat itong mga pumatay na ito at mausig dahil bawal yung pagpatay? Nang tanungin kung bakit hindi siya dumalo sa paggunita ng EDSA Revolution sa Camp Aguinaldo nitong Biyernes. After what happened to Laila, I felt parang may disconnect. Naniniwala rin si Aquino na political persecution ang ginawa sa senadora. Nakatakda naman daw siyang dumalaw sa senadora pero hinihintay pa niya ang pahintulot ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Samantala, pinabulaanan ni Aquino na ang Liberal Party ang nasa likod ng umano'y destabilization plot laban sa Administrasyong Duterte. Nag-aalo kami ng tulong tapos magdi-disturb. Kinukuha naman yata yun. Yung aming pinakamataas na opisyal na nakaupo ngayon, hanggang tinanggal sa kabinete, nandun, at wala naman yata nagsabing hindi nakatulong. So hindi lang salita, tumilos rin yung mga kasama natin at tumulong. May mensahe naman ang dating Pangulo sa mga Pilipino. Yung meron na tayong henerasyon na bagong hindi naranasan yung sitwasyon kaya na kailangan tayong magkaroon ng EDSA. No? At ulitin ko lang nakalimot, lumipas, ay takdang uulitin. Kaya pagtipo natin dito, parang for a long time celebration ang ginagawa natin. Ngayon medyo mas may dagdag na kailangan gawin maliban doon sa paggunita at pag-alala, pero pati na rin yung siguro paalala sa atin lahat. Kailangan hindi tapos ang laban. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol sa mga sinabi ni Aquino. Sa pagpapatuloy ng programa, may ilang inihalin tulad ang diktatorya ni dating Pangulong Marcos saan nila yung mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte. Bago matapos ang programa, sabay-sabay kinanta ang awit ng EDSA 1 at nagsindi ng ilaw ang mga dumalo. JP Soriano, GMA News.